Magandang araw po mga kapistolero. Welcome back po sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kakaiba. Airsoft. Tama po ang narinig po ninyo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa mga airsoft pistols. Kumusta po mga kaibigan? Sana nasa mabuti po kayong mga kalagayan. Actually, may nag-request po kasi nito. Isang kaibigan ko na dating nag-airsoft. Hanggang ngayon nga pala active pa rin po siya sa pag-airsoft. Sabi niya, pare, pistolerong Pinoy ka, di ba? Napapanood kita sa YouTube channel. Puro real steel naman ang fini-feature mo eh. Sana naman ma-feature mo yung mga airsoft pistols. So, nagkataon, meron naman akong airsoft pistols na luma. Yung aking Beretta. So, ito yon. Ito yung ginagamit ko noon pa. WE ang tatak nito. Ginamit ko to noon active pa ako sa pag-airsoft. Tapos, nung last 2 weeks, yung anak ko naman bumili ng airsoft pistol niya, sariling airsoft pistol niya. Ito yung binili niya. Glock 19X. Ayan siya. O sabi ko, bibili rin ako ng bago. At alam niyo ba kung ano yung binili ko? Guns. Lots of guns. Taran Tactical Innovations Pit Viper. Ito yung ginamit ni John Wick sa John Wick 4. Itong airsoft version ng Pit Viper ay actual size ito ng Pit Viper na ginamit ni Keanu Reeves dun sa John Wick 4 na movie. Ito ay manufactured by Army Armament. Kung makikita po ninyo, naka fiber optic front sight na po siya. Adjustable yung kanyang rear sight. At yung stapling niya medyo, ito lang medyo comment ko, yung stapling niya medyo rough. Medyo masakit sa kamay. Matalas kasi oh. Ito. Pero nung tinest fire ko ito, swabing kanyang trigger. Kahit na airsoft to, mararamdaman mo swabing kanyang trigger. At accurate siya. So mga kapistolero, andito po tayo ngayon sa garahe namin. Medyo maliit lang yung space. Pero subukan natin itong Pit Viper. Meron tayong mga steel targets dyan. Tignan natin kung matatamaan natin. At syempre, kahit na airsoft lang po ito, kailangan meron tayong eye protection. Okay. Sa mga nagtatanong kung saan ko ito nabili ko ito sa Mavs Airsoft Shop. Sa mga taga Sampaloc, alam po ninyo yung Maceda Street, malapit na po yun dun. Dun sa store nila marami kang pagpipilian. Mga airsoft pistols at mga rifles. Sari-sari. At mura yung mga presyo nila. Presyong kaibigan. At si Kuya Mavs, napakabait. Very accommodating. Yung mga staff niya, mababait yan. Igaya ni Kuya to. Mabait yan. So sabi niya, pare, nagsushoot ka na ng real steel. Ba't bumalik ka pa ng airsoft? Hindi po ako bumalik ng airsoft. Nagsushoot pa rin po ako ng real steel. Ang airsoft, libangan lang yan. Nasa bahay lang kasi kaming. Gaya ngayon, gun ban pa rin. So, ano magagawa natin? Airsoft na lang gamitin natin. Sa airsoft, mahuhone ang iyong shooting skill.
yung accuracy mo, mahuhon po yun. Pwera lang doon sa recoil, kasi syempre sa real steel, malakas ang recoil, di ba? Sa airsoft, matetest mo yung accuracy mo. Pwede ka rin mag-practice ng mga reloading skills. Kung may extra mags ka, pwede ka magpa-practice ka ng mga reloading skills. Mga aim mo, mga ganon. May napanood nga ako sa YouTube yung T-Rex arms. Ililink ko na lang sa inyo yung channel. Pinakita doon, can airsoft translate to real firearms? Ang sagot po, pwede. Panoorin na lang po ninyo, kayo na lang po makakapagsabi. Yung iba kasi sa atin na gumagamit na ng real steel sa range ay galing din sa mga pag-airsoft. Gaya ko, nagsimula ako sa pag-airsoft. Actually, hindi nga airsoft dati pellet gun pa yun yung isang kasa, isang putok. O sige, matanda na ako. Nagsimula ako dati sa mga barbarilan, yung tatatatatat, yung ganaganon. Joke lang. Ang gaganda ng mga airsoft pistols, kala mo talaga mga tunay Gaya na itong G19X. Talagang yung size niya, size talaga ng real steel. Ito Ito yung Beretta 92F. Binili ko to kasi nainggit ako kay Mel Gibson. Tsaka kay Bruce Willis do sa Die Hard. Pangarap kong magkaroon talaga ng 92F. So sa mahal talaga ng 92F na real steel, nag-airsoft na lang ako. Siya nga pala, may dadagdag nga pala ako dito sa Taran. Kaya ko rin binili to kasi pangarap ko, syempre, sa atin naman lahat pangarap natin magkaroon ng tunay na Pit Viper. Pero grabe, ang mahal ng tunay na Pit Viper, di ba? Sa US, ang price nila nito is $7,500. Dito, alam nyo ba magkano? Ayan, tignan nyo na lang dito. So, hanggang airsoft na lang tayo. Patupad man lang ang pangarap natin makahawak ng Pit Viper. Mga kapistolero, may dudugtong lang nga pala ako since malapit na yung gun show at 'di ba traditionally pag kumukuha tayo sa mga firearms, pino-focus po natin yung mga presyo. Pasensya na kayo kung hindi ko mafo-focus yung mga presyo. Pero sige, gagawin ko yung makakaya ko. Sisingit ko pa rin. Kasi alam niyo ang dahilan, ang YouTube napakahigpit. Ayaw nila yung mga nagpapakita ng mga gun show, yung mga ganon. Tinitake down nila yung channel or nire-restrict nila. Walang pumapasok na mga advertisement sa aking video kapag nagpapakita po ako ng mga gun shows. Gaya nung last na gun show, yung sa Arms Corps, yung mini bodega sale nila, na-restrict po yun. Sayang nga ang dami pa namang nag-view nun tapos walang pumapasok na ads. Kaya mga kapistolero, humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Kung sa darating na gun show, medyo mablur ko yung mga price. Restriction po ng YouTube yun, hindi ko kasalanan yun. Sana maintindihan po ninyo ako. Paano mga kapistolero? Magkita-kita na lang tayo sa susunod na gun show. December 7 hanggang 11 sa SMX Mall of Asia. Maraming salamat sa panunood ng aking mga video. Sa mga nag-subscribe na sa aking mga video, maraming pong salamat. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, nakikiusap po ako sa inyo. Isang subscribe lang, hit po ninyo yung subscription button and i-like po ninyo ang aking video. Suportahan po natin ang lahat ng mga gun tubers, Filipino YouTube gun tubers. Be a responsible gun owner. Mag-ingat po tayo. And to God be the glory.